Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, bumaliktad si Tore. Nako, nabunyag na, nagbayad para manggulo. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, ito ang matinding pahayag, no? Ni Chavit Singson. Ayan mga karibin natin, sabi niya po dito, mayroong grupo na nakamaskara, sumisigaw ng corrupt. Tinanong ko sila, sino kayo? Sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez at the First Lady, sabi nila. Aba, nasa ground pala itong si Chavit Singson, no? Sabi naman po dito ni Jose Claire Castro, malaking kasinungalingan, huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Lisa Marcos. Ayan alam mo Castro, wala naman kayong pinagkaiba eh. For example lang, nagsisinungaling ngayon si Chavit Singson. Mas sinungaling ka naman eh. Di ba? Pag kayo ang tinitira, pag yung mga amo mo yung tinitira, sa bagay, that is your job, no? Yan po yung job description ni Castro, to defend and protect the first family ba yun? Okay? Pero what I'm trying to point out, no? For example, kung totoo man ito or hindi, whether or not this is true or false, mga kababayan, sinungaling din naman si Castro eh. Di ba? Umalma si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa pahayag ng politikong si Chavit Singson tungkol sa pagbabayad umano ni First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa mga grupo para magudyok ng gulo sa gitna ng protesta kontra korupsyon. Ayan ano pong inyong masasabi dyan? Tingnan niya natin yung mga naging comment ng ating mga kababayan. Sabi po dito, huwag niyong paiyakin Gobernador si Auntie Claire. Nako po, totoo yan, papit to Claire eh. Oo. Sabi pa po dito ni Arnold, yan nakausap daw ni Chavit Singson, hindi ka na nga makalakad ng maayos sa EDSA nung binubuo. Binubuo ka ng crowd, barbers din, yan no? Yun nga yung sinasabi ko, whether or not this is true or false, parehas lang po sila, no? Ni Castro kung sisinungaling man, di ba? Tama ito. Sabi dito, iharap mo. Hindi yung puro kangaw-ngaw, iharap mo kung sino yung source mo, di ba? Anyway, eto pa po mga kababayan, pasadahan din po natin. Nako, eto Palasyo. Pinaiimbestigahan si Manong Chavit. Ito na. Resback agad. Pinaiimbestigahan ng Malacanang ang negosyante at dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson matapos ang umano'y panawagan nito ng revolusyon laban sa gobyerno. Aba. Pumiyok agad yung Malacanang mga kababayan, no? Ay imbestigahan na agad. Pero totoo naman siguro yung sinasabi ni Chavit Singson na yung mga Diskaya, no? Sila rin yung contractor doon po sa lugar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Diba? Doon po sa lugar ni Congressman Sandro Marcos. Nako. Pag nagkataong ganyan mga kaubayan, dapat siguro pati si Sandro Marcos ay imbestigahan. Diba? Anyway,
Eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Handang magpaimbestiga si Pangulong Marcos, ayon po yan sa Malacanang. Talaga ba? Ipinahayag ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maimbestigahan kaugnay sa sinasagawang pagsisiyasat sa umano'y anomalya sa flood control project. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, nakatanggap umano si Marcos ng hanggang 10 milyon piso mula sa mga kontratista ng Department of Public Works and Highways noong 2022 eleksyon. Ayan na. Ayan na mga kababayan. Ito po yung donation sa mga campaign. Kasi, di ba, just to be fair, kasi inaakusahan nila si Chis Escudero na mayroon nag-donate kay Escudero. Ngayon pala, ang lumalabas mga kababayan, hindi lang si Escudero. Maging ang presidente ay nakatanggap ng 10 milyong piso mula sa kontratista ng Department of Public Works and Highways noong 2022 elections. Yari. Di ba bawal ba yun mga kababayan? Yung magdo-donate yung mga nasa posisyon or yung mga contractors. Kasi magkakaroon po yan ng kontrata. Between the politician and the contractors, whether or not meron ng project, may kontrata na po sila, di ba? Pag mag-donate ka, ibig sabihin, isa ka sa pwedeng makinabang pagdating ng panahon. Di ba? So, ayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Teka, basahin nga natin yung dito, yung mga nag-comment. Sabi dito, wala nang imbestiga, mag-step down na lang. Siya dapat sapat na. Nako. Sureness, walang atrasan. Question mark yun First thing first, hair follicle test muna. Oo nga Yun po ang unang hinihingi ng taong bayan. How ba yun? Ba? Napunta sa drug test yung mga comment dito Sabagay, kasi yun po ang unang hinihingi ng taong bayan Ang dami pong nagko-comment, halos lahat. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin, i-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si pinakabagong Speaker of the House na si Bogie D. III. Sabi naman po dito, Speaker want House to stop. Stop. Itigil na. Flood control probe or yung investigasyon dyan sa flood control ipinatitigil na po ng pinakabagong speaker na si Speaker Faustino Bogie D. III. Nako po. Eto na. Akala ko pa naman okay na yung first niya unang arangkada ni Speaker D. Kasi pinapauwi niya si Saldico, di ba? Binigyan niya ng ultimatum na 10 araw. Pero after pala niyan, atras din pala ang bayag nimo. Di ba? Bakit po naman kailangan itigil? Bakit ba natatakot kayong imbestigahan ng mga kasamahan nyo? Hindi ba kayo magiging proud kung kayo mismo ang makakalutas, di ba? Ang makakapagpataw ng sapat na parusa sa mga korap na mga kasamahan ninyo dyan sa House of Representatives. Oo nga, sasabihin ng iba, ay baka maging bias yan. Baka maging bias, no? Kaya wag niyong ipakitang bias kayo sa kanila. Dikdikin nyo, durugin nyo kung kaya nyo, di ba? Ganun lang naman yun di ba? Anyway, mga kababayan, mukhang umatras na itong, bumaligtad na agad itong kala ko pa naman okay na Kahit nga si General Macanas, pinuri din ito dahil sa kanyang si General Macanas ng General's Viewpoint, no? Nako, pinuri ito. Pero bakit bumaligtad? Ay, nako.
Pinasasakay lang pala tayo mga kababayan. Anyway, eto mga karibin natin, pasadahan na po natin ang video ito. About po kay kay General Torre, bumaliktad na daw eh. Ito, pakinggan po natin kung gaano po ito katotoo. Ito, good news po ito. Si General Nicolas Torre na sinibak ng Marcos administration, kung ano-anong soon, lang lumalabas yung parang yung mga hindi niya pinirmahan na dokumento. Nagsalita na laban sa korupsyon na nangyari sa ating bansa, laban sa pang-aapi. Kasama daw niya ang taong bayan na nagrally ngayon. Wow, salamat po General Torre. Magkakasama na tayo ngayon dahil iisa lang ang kalaban natin, korupsyon. Kalimutan na natin yung color-color sa politika. O, pakinggan natin si General Torre. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilindang mga rally. Pakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong responsable at mapayapa. Yes. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, hindi sa pagkakasa. Ako si General Nicolas Torre III, kasama niyo laban sa korupsyon at mga Sana totoo, no? Kung itong sinasabi ni General Torre III, no, totoo po ito. Talagang sa puso niya, ha? Kung talagang totoo ito, napakaganda po nito kasi parang eto, from this itong nangyayari lang ngayon, ha? Pero wag mo natin kalimutan yung nangyari kay former President Duterte. Siyempre, di ba? Pero sa nangyayari ngayon, parang nakita po natin na, ops, teka lang. Magkalaban to di ba? Pero iisa ang sinisigaw. Kakampi nila to pero isinisigaw pa rin nila to, di ba? Pero good news kasi parang nakakagaan din ng loob, di ba? Yes. Sama. na mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilindang rally. Pakita natin ang lakas ng taong bayan at natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang pagbabago sisimula sa karahasan sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama niyo laban sa korupsyon at pang-aapi. Wow! Diba? I think nakalib pa siya ngayon. I don't know kung nasaan siya. I don't know kung sumama siya sa mga rallies ngayon. Yung 4 na venues ng mga rallies, wala pa kung I don't know kung nagsimula na ba. Kasi baka ang iba hapon pa. So, good luck sa unahin muna natin si General Torre. Good luck sa kanyang police career. Sana guide siya ng Panginoon kung anong desisyon niya, kung magre-retire na ba siya ng early or tapusin niya yung full service niya hanggang 2027 pa Basta to me I don't know sa inyo kung galit pa kayo kay Torre. Ako, yung ginawa niya kay Tatay Digong, talagang hindi ko makakalimutan yun. Mananagot siya. Sinampahan si Mayor Baste, nagsampa ng kaso sa ombudsman. Kasi yung naunang kaso na isinampa ni Senator Amy, na-dismiss na. Mabuti na lang at nag-isip ang Duterte family, nagsampa ulit ng kaso si Mayor Baste sa ombudsman. So halos the same na kaso. So sasagutin nila yung and I hope na na may bago tayong ombudsman na patas lang ba? Kasi itong acting ombudsman ngayon, si Vargas, dinismiss niya yung mga kasong na isampa ni Senator Amy. So, yun. Mananagot siya doon. Depende na sa ombudsman
kung may makita silang probable cause, sampahan nila ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang problema nga dito mga kababayan sa ombudsman, no? Kasi hindi tinitigilan ni Soji Boying Rimulya hanggat hindi siya naging ombudsman. Ngayon, nakita nyo naman po kung gaano kalakas. Diba? Kasi presidente pa rin ang mag-aano dyan Presidente pa rin po ang magdidesisyon kung sino ang susunod na magiging ombudsman. Kung nakikita nyo po kung gaano kalakas ang mga Rimulya kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Si Boying nasa DOJ, si John Vic nasa DILG. Dalawang pinakamakapangyarihan na ahensya ng gobyerno. Puro Rimulya ang may hawak. So, syempre ngayon mag-iisip tayo. Baka maging lutong Macau ito. Diba? Yun naman talagang iniisip ng taong bayan. Kapag si Soji Boying Rimulya po ang naging ombudsman, lutong Macau po yan. Pero ang iniisip ko lang, baka magkaroon ng pangalawang malawakang rally. Pag si Boying ang naging ombudsman. Kasi papayag ba tayo? Papayag ba tayo na si Boying po ang maging ombudsman, mga kababayan? May kaso nga siya. Dapat yung matino naman po yung ilagay natin dyan. Mr. President, hindi dahil sa may utang na loob kayo, hindi dahil sa malaki ang utang na loob sa inyo sa kanila, ay ganito na ang gagawin, di ba? Parang walang lutong-luto na ito, di ba? Hindi pa sinasaing luto na, di ba? Yan pong kalalabasan ng pagpili sa ombudsman kapag si Boying po ang yung pipiliin ni President Bongbong Marcos Jr. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Yan, please don't forget to like the video. Maraming salamat po.